Oh, mga kalaro! Welcome to my channel again. So, dito tayo ngayon sa ating YouTube channel. So, magko-content tayo ngayon, mga kalaro. Yung mga hindi pa nakasubscribe dyan, mag-subscribe na kayo. Pindutin yung notification bell button para updated kayo sa mga nangyayari. At saka, syempre, para nakikita nyo yung mga upload natin. At the same time, mga kalaro, huwag nyong kakalimutan na i-like and share sa mga kaibigan nyo. So, itong channel na to, para syempre ma-improve ang mga newbies, 10 years newbies sa kayo mga gustong magsimula sa pag-iibon. So, kasi ginawa ko itong channel na to talaga para matuto at saka syempre makapag-share sa mga kalaro natin dyan. Sa kayo mga gusto din manalo at saka gustong, alam niyo na, syempre magtamasa sa pag-iibon. So, good news! Itong content natin na to, ipakikilala ko sa inyo yung contender natin sa Alegre. Alegre Season 2. So, ito yung inaabangan natin noon na sabi ko, tako, mag-clock lang to kahit 700 ang speed. Maganda na yung uwing pera nito. Uuwi nitong points. Maganda na ang kakamigi nitong ibon na to. Unfortunately, hindi siya umuwi nung araw na yon, nung Alegre. Inaabangan natin siya. Kumpiyansa tayo kasi itong ibon na to, bago pangatlo na siya, yung unang dalawang kapatid niya parehas kalbayog finisher. Yun nga lang hindi nag-clock. So sabi ko baka itong pangatlo na to mag-clock na. Unfortunately hindi rin, kalbayog finisher din. Tapos yung isang kapatid niya kalbayog finisher din. So may kasamang kasi I think itong ibon na to nahuli kasi hindi naman to makakatagal sa wild na mga almost February, March. 2 months siya nawala eh. Tapos nung may nag-finisher ako nakaraan, nakala ko yun na, pero hindi. So papakita ko na sa inyo yung ibon. Wait lang, kunin ko. Ayan, kalaro, ito yung ibon natin. Ayan. So salamat sa Alegre Management. Kay Sir Russell, kay Rayson. Na-trace itong ibon natin. Siyempre, nagtuturo na sila ngayon na season 3 dun eh. So, piniem nila tayo. Nagulat nga ako, sabi niya, Sir, may ibon. Sabi ni Rayson, dumating ibon mo. Tuntua ako. Grabe, kasi, alam nyo, para sa akin, itong mga ganito na kamontik na, napaka, sa akin to. Para sa akin, kung tinitreat ko to as winners na. No, kasi, mahirap na yung ginawa niya eh. So, kwento ko lang, nag-entry tayo sa Alegre Season 2. That's our first time na mag-entry kasi yung Season 1 naubusan tayo kasi ang bilis mapuno. So, Season 2, nakapag-entry tayo ng Alegre. Ngayon, no Season 2, first time natin yon, ang in-entry natin is 12. 1, 2, 12. Ayan, 12. In-entry natin yon, pag-entry natin, along the way, syempre training, tawag dito, training, tapos syempre inalagaan. Unfortunately may nagkasakit, no? So yung nagkasakit na doon sa entry natin, syempre for replacement na yon kasi ganun sa management ng Alegre. So ang nangyari noon, dumukot tayo sa isang ibon natin na fortunate, dapat to ay, kaya ang band number nito is FPR 2025. Ayan, Season 2. FPR banded siya na young bird. Kasi FPR no, nag-release ng Sing Sing. So, nagkaroon tayo na lumatin tayo ng awardee. Kasi panalo tayo ng Season 1 ng FPR. So, itong ibon na to, ay replacement. Replacement. So, medyo halos kaedad din naman ng mga in-entry natin. So, ito yan. Replacement bird siya. So, I didn't expect na ito yung magko-contender. So, ngayon, itong replacement bird natin na to, ay pilit natin dun sa Alegre. So, ayan, tuloy-tuloy na. So, yung mga magkakabatch sila, pati nung in-entry natin sa FPR. No? So, tuloy-tuloy na. Training, ganyan-ganyan. So, itong ibon na to, hindi ko siya ina-expect na, syempre, yung lagi mabilis, consistent, ganyan, lagi mabilis. Kasi,
tinitingnan ko rin yung mga training results. No? Nire-record natin yan pag nagte-training sa Alegre. So, ito, ano lang siya, sakto lang. Hindi siya mabilis. Hindi din sobrang bagal. So, ano siya, standard lang, mabilisan. Itong blue bar natin na to. Ngayon, di ba, yung first lap ng Alegre. So, di ba? Naalala ko, 5,500 birds yun. No? So, sabi ko nung 500,000, 5,500 birds. Biglang nirelease. Nung nirelease sa 190 kilometers, medyo umuulan nun. It's cloudy. Siyempre, yun ang ruling naman, kung walang bagyo, tapos kung walang, tawag dito, may pwedeng mag-release. At the same time, lahat naman yun nakasulat sa Alegre. So, nirelease ng Alegre yun nung first lap. Ngayon, yung first lap, nako, sabi ko, wala pa tayong ibon. Patak-patak yung dating ng ibon. So, ngayon, syempre, abang tayo. 5,500 plus birds. Tapos ang mga kalaban mo doon, syempre, mga idol yun. Kasi alam mo na, mga PHA year, saka yung malulupit talaga mag-breed. Ayun, tapos pagtingin ko, wala pa. So, nandunod ako sa PC eh. Diba? Yung akin ang content natin. Wala pa ka ibon ah. Ngayon, sabi ko sa misis ko, o sige, pag nagkaibon tayo, bigyan kita pang pang online shopping mo, Lazada. Talagang patak-patak yung dating eh. Tapos kung wala pagkain, pagbalik ko sa PC, pag-refresh ko, boom! Eto, FPR, banded. FPR, last number 48, ayan o. Nag-clock to! Itong ibon na to. Yun, yung Super Smash. So, yung 5,500, ang nag-clock lang doon, I think 400 plus. Isa to sa mga ibon natin. Ayan, ito sa mga ibon natin. Ayan, isa siya sa mga ibon natin. Ay, humarap, camera siya eh. So, ito. Papangalanan ko pa lang to ngayon. Tapos, next lap, nagpakawala ulit ang Alegre. Mga muna, kinakabahan tayo kada, so konti na ibon, may mga dumating pa, naging 1,000 plus, I think yata ibon, almost 2,000, hindi ko na maalala. Ngayon, pinapakawalan niya kasi, ganun din sa Alegre, 2 beses sila nagmi-midtos sa Sariaya, 2 beses, so walang done. Tapos second lap, yung second lap, parang, naman siya, hindi naman smash, sakto lang, so, fortunate, umuwi din. So, yung second lap, the first lap, nung simula ng derby, syempre, nag-pull tayo noon ng 1K. So, ang sumali doon, 2,000 birds. So, ang pot money is 2 million points. Diba? So, ngayon, may live tayo. Ngayon, kinarga, nakatingin sa akin. May live tayo. Ngayon, so, live siya sa 2 million points. Parang naging lang sila. 100 plus na lang ang nandoon sa 2 million points. Ngayon, second lap, may umuwi sa atin nung first lap. Ang naging umuwi sa atin, siguro, alam ko, parang 6. Second lap, maganda naman. Nag-lock ulit siya. Pero tinayaan ko na yung second lap ulit na pulling. So, live ulit. Third lap, tag dito. Ay, okay. Second lap pala, umuwi siya, pero siya yung pinakahuli. Sa lahat ng 6 na ibon ko, kinakabahan nga rin ako, refresh ako na refresh. Nandun na yung 5 ibon ko, pang-6 dumating siya. So, live pa rin. Okay. So, ulit, mintos. Third lap, nag-pull ulit ako, para live ulit siya. So, live siya ng first pulling, second pulling, saka third pulling. Okay, ito yun ha. Live siya. Yung third lap, tuntuwa ko kasi una siyang dumating sa lahat ng ibon ko. Parang pasok siya sa top 100, I think, ng Alegre. Hindi ko lang matandaan. So sabi ko, papik na ibon natin, papik na. So, final lap. Nung final lap, high talaga expectation ko sa ibon na to. Kasi, nung third lap, maganda na yung, maganda na yung standing niya eh. Tapos, chinek ko pa nung mga mid-toss, maganda rin yung uwi niya ng mid-toss. So, sabi ko, makukuha natin yan. So, high expectation tayo dito sa Alegre Bird natin. Unfortunately,
medyo na-smash din tayo sa sama. At hindi ito nakauwi. So, sa ini-expect ko, kahit bukas o sa ibang araw, hindi siya umuwi. So, sa tayo naman, dahil nag-iibon tayo, move on agad. So, hindi ko na ini-expect, pero biglang dumating. So, umuwi itong ibon natin. Ang katawan niya, maliit lang, maliit lang na ibon. Ito siya. Tapos blue bar na. Blue bar. Tapos yung mata niya, yan. Yan. So, ang bloodline nito, yung MacArthur finisher natin, na PI line, cross, crack 52. Ni Peter M. Lano, at yun din ginagamit ni Ex Machina, crack 52. Godfather ni Boss Peter M. Lano. Cross sa PI line, na naging MacArthur finisher ko. Ginawa ko ng breeder. Ngayon, yung nanay nito ay galing kay Eseng Dalubhasa. Full sibling ng kanyang first overall ng South, Tacloban Daybird. At the same time, yung ibon mismo na nakuha ko, Kalbayog finisher siya ni Eseng Dalubhasa. 2019. So, yun ang pinagpares natin at ito yung pinanganak. So, ito, may mga kapatid siya, 3 na puro Kalbayog finisher. Sabi ni iba, hindi, baka puro finisher lang talaga bloodline nila. Hindi po yun ganun. Ibig sabihin, may chance pa na mag-crack na yung mga anak nito. So ngayon, kumuha tayo dito ng 10 na kapatid nila na kasali sa SDR lineup natin. O, di ba? Ulitin lang natin yung pairing. So ito na, may mga kapatid na. Tapos ito, gagawin nating breeder. Sana mahabol lang natin kasi medyo pangit pa yung katawan. Dahil syempre, galing sa, payat pa So, i-recover na natin. O, yung mga newbies dyan payo ulit. Kung may mga ibon na kayo na nagpipinisher na yung pairing at nagpipinisher na yung mga anak at kapatid, tuloy-tuloy nyo lang yon. Kasi ibig sabihin, nakakatapos sa sila So, ang problema na lang siguro niyan, yung perfect timing ng pick nila, yung binibigyan natin mga suplemento, yung pag-aalaga natin. Pero yung umuwi, kaya nilang umuwi. So, ito relevance. Okay na. Subscribe na kayo. Okay na. Bye.